Natuloy na nga po mga boss yung binabalak namin magpunta ng Padre Pio ni Mrs. Kaya ito, yung pagdating namin sa Padre Pio, binidyo ang kagad itong pinakang main entrance. Tingnan nyo naman, napakalawak oh. At ayun si Mrs. medyo nagpapahinga, sumakit daw ang balakang. Hirap talaga yung baguhan ka pa lang sa back ride, tapos mga long distance ang biyahe, napagod. At yan nga po, pagpasok namin sa simbahan, medyo pumasyal-pasyal kami ng konti, and then medyo muni-muni habang palakad-lakad, konting kwentuhan. Ayan, maraming talagang tao, hindi nawawalan. Araw-araw nga yata mayroon tao dito sa Padre Pio Shrine na ito eh. Lakad kami ng konti dyan, pasyal-pasyal, hanap ng magandang spot. Sa malilibang ka dito kasi madami kang makikita mga estatwa or bulto dyan na pwede kang magkuha ng picture, magpa-picture ka kung gusto mo. Napaka husay dyan. At sa paglalakad nga namin mga boss, dito kami napunta sa Holy Water Sanctuary. So dito talaga maraming mga Kristiyano, mga Katoliko na malakas ang panalangin nila na gagaling sila sa paggamit lang ng tubig na ito. Kasi ako sinubukan ko mismo mga boss, napakalamig ng tubig ng na ito, ng sanctuary na ito, na talagang parang kahit idampi mo lang sa palad mo, mararamdaman mo na sumusuot sa buong katawan mo eh. Napaka talaga ng paniniwala ng mga Kristiyano sa mga ganitong mga kasabihan. Napakalamig ng tubig mga boss, napakalamig talaga, naman parang hinihil talaga yung mga sakit mo eh. Kung siguro nasa paniniwala rin din ito, kung malakas ang pananampalataya mo, naniniwala ako gagaling kahit anong sakit pa meron ka. At napuntahan din namin mga boss dito yung mga bilihan ng mga memorabilia items. Ayan marami rin kayong mapipili. May mga damit, may mga sticker, at saka sari-saring mga krusipiho. Mayroong bracelet, may hikaw, napakadami mong mapipili rito. Memorable items, pwedeng pasalubong, regalo sa mga kamag-anak, mga kapatid, kahit saan pwede. At nung matapos na nga ang misa mga boss, nagyaya na si Mrs. na pumunta naman kami ng Tagaytay sa Palace in the Sky. So sinubukan kong daanan itong kalsada ng Talisay Tagaytay Road na ito, na itinuro din sa amin. At ito tinatawag nilang Maligaya Road. At talaga naman pong sa umpisa pa lang, nako, talagang grabe ang ahunan mga boss. At saka ang kurbada rito, puro siko ang kurbada, matutulis.
Kaya tip ko lang dyan sa mga medyo baguhan pala nagmumotor at kayo mapapadaan dito, aba ay siguraduhin yung medyo magaling ang motor. Kasi napakalupit ng kurbada rito. Yung kurbada rito biglang sikong-siko po mga boss. Kaya dito pagdadaan kayo may kasamang ingat at saka kaunting galing din sa mga, lalo na yung mga ahunan, yung sabitinan. Napaka grabe ang kurbada rito mga boss. Napakatindi, matulis ang kurbada nila. Kagaya nito mga boss, medyo may nadisgrasya rito, pero hindi naman minor problem lang to. Hindi ko alam kung ano meron dito. Bumalagbag yung sasakyan niya ayan hindi ko alam kung papaba siya. Buti na lang medyo nakali siya ng konti, hindi nahulog sa bangin. Kasi talaga namang medyo boss mabigat talaga ang kurbada. Medyo mabigat ang kurbada rito. Pagdating nga dito mga boss, nagulat ako kasi may nasundan din ako dito ng kapwa natin rider. Ayun biglang bumagal yung takbo niya, tapos nakababa yung dalawang paa niya. So sa tingin ko parang hirap na hirap yung motor niya, kaya inilalayan ko siya rito kasi parang baguhan pa lang tong driver na to Kaya nangyari, ayun, buti na lang walang sasakyan na pababa. Nabigla siyang napakaliwa, napatabi kasi siguro hindi na talaga kaya ng motor niya kasi grabe talagang ahon, kurbada, grabe. Kaya po sa mga ahon dito sa Maligaya Road na to, ay konting ingat lang po mga boss.